Yusek, itong balitang ito ay nakakabahala. Ano ba itong ginagawa ng mga otoridad natin dahil nagagamit nga raw ang exploitation ang artificial intelligence. Paano po ito nagagawa at ano ang itsura nito? Ma'am Nina, very good question. Ito pong, first of all, I would like to clarify, itong AI-generated child sexual abuse and exploitation materials, base po sa PNP Women and Children Protection Center, wala pa pong nare-report niyan sa Pilipinas, ngunit yan po ay kalat na sa ibang bansa. So anong nangyayari po dyan, Ma'am Nina, yung mga tinatawag natin na yung mga AI generation tools, whether it's open source or available yan sa internet or yung binibili, saka yung mga tinatawag na image editing softwares ay ginagamit po ng masasamang tao para po talaga mag-create ng child sexual abuse and exploitation materials. Tapos ang nangyayari dyan po, yan po ay tinetrade or binebenta sa dark web. So batay po sa mga pag-aaral po sa ibang bansa, like kunyari po sa United Kingdom, meron silang mga na-monitor na ganito, and of course, ang pangambaho nila, the realism is really incredible. So, photorealistic images daw po yung talagang nakikreate, talaga po nakakabahala, kaya po binabantayan po natin. Sir, mula po sa inyong coordination with PNP Women and Children Protection Center, ilan po ang kaso ang violence against children at other children's rights violation noong 2023? Kasi kung noong 2023 po, batay po sa datos ng PNP-WCPC, meron pong 17,681 reported VAC or violence against children cases. Ang top 3 po na klase nito is yung violation ng RA 7610 or which is yung commonly known na child abuse law natin, rape at acts of lasciviousness. So napakataas po niyan. For online sexual abuse and exploitation of children naman, sabi ng PNP-WCPC, ito po ay by third quarter, I think, ng 2023, may 1,000 plus na OSAEC victims nang na-report sa kanila at mga 300 plus naman ang kanilang kinakasuhan ngayon na kasalukuyan po. So nakakabahala po yan kasi po noong 2022, same child rights violation din po yung top 3, RA 7610, rape at acts of lasciviousness. Kaya po talagang nakabantay po kami. So dyan sa sinabi yung bilang na yan, sir, ang dami ha. Meron na po bang na-convict dito sa mga ito? Tsaka gaano kabilis yung takbo ng proseso ng pagdinig at sa paglalabas ng decision sa kaso against children? Kasi yung conviction po, wala po tayong data niyan. But of course, considering that the law was passed just July 2022, I'm assuming that the case are still ongoing. Pero dun sa bilis po, wag po tayong mag-alala because the Anti-OSAIC and CSIM Act, talagang may mga provisions po doon na sinasabing dapat ang investigation talaga nag-i-start kaagad after the report, the filing of the complaints, and if all the evidence are already submitted to the police kunyari or sa prosecutors po natin, magsisimula po kaagad yan. Napakaganda rin ng batas na to na hindi na po makakalusot ang mga violators natin by getting affidavits of desistance. Bawal na po yan. Yan po ay i-oppose ng mga fiscal po natin. Talagang hindi po sila makakalusot. So yan po ang masasabi ko po dyan. I think it should be faster dahil very aggressive po itong bagong batas po natin. Yusek Tapales, dun sa sinabi niyong 17,000 cases, ilan po dito yung sinasabi niyong acts of lasciviousness? Wala lang po akong breakdown, ma'am, pero if we go to the 2022 data, ito po yung may breakdown ako, out of the 19,000 plus cases ng 2022, yung sinabi kong RA 7610, acts of lasciviousness sa rape, they comprise 18,000 plus. So 97-95% po yung tatlong yan nung lahat po nung nireport. So napakataas po talaga. Yung ma'am, yung binabanggit kong online sexual abuse naman, napakataas din po niyan. Batay po sa datos ng mga telecom companies natin. May isang telecom company po na nagsabi po sa amin na noong 2023 lang, meron silang na-block na mga bastos na site o may mga OSAIC na CSIM na site, 902,000 sites po ang pinag-uusapan natin. Tapos yung mga block access attempts naman po in 2023,
2.16 million attempts. So isang telecom company pa lang po yan, yung figure po na yan. Ano? So nakakabahala po talaga sa Ma'am Nina. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.